Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood rin po sa atin pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtuna, Text na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto namang ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong gawain, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pa hong napakahalagang usapin ng batas ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 32. Ang sabi po, sa halip maging bait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Napakahalagang topic ito, attorney, no? Kaya kapag po kayo ay nakibahagi, ay pwede kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Maging ang inyong legal na katanungan, yan po ay sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa isang napakahalagang topic na nabanggit ka natin kanina. Attorney, gusto na namin bumati ngayon pa lamang Happy Father's Day. At sa lahat ng mga kaagapay natin
na mga talagang masisipag at talaga naman mapagmahal sa pamilya ng mga tatay ng tahanan. Kami po ay bumabati sa inyo at nawa po ay mapagpala ang bawat isa ng Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Father's Day. Pero yung pag-uusap natin patungkol sa topic na yan ay sa ating pagbabalik. Matapos lamang ang ilang sandali at ilang mga paalala sa ating himpilan. Dito pa rin po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Panata para sa tunay na pagbabago. Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko. Sa aking trabaho at propesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangongopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan. Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon. Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon. Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas. Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon. Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales at napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay may kinalaman sa napakahalagang papel ng ama sa pamilya. Ayan, kasi nga po ay Father's Day celebration kaya dapat naman ay bigyan natin ng pansin at importansya ang pagdiriwang. Hindi lang pagdiriwang na isang araw lang, attorney, no? Dahil sabi, isang araw lang ang Father's Day, the rest of the year, Mother's Day. Oo, wag naman. Bigyan natin ng pagpapahalaga, ang napaka-importanting papel ng ama sa ating pamilya. Hindi po ito usapin ng pagmamaliit naman sa ina. Hindi po tayo po meron ding pagdiriwang na sarili noong nakaraang buwan. Pero bigyan natin po ng pansin ang napakahalagang disenyo, napakagandang disenyo ng Panginoon sa role ng nanay at ng tatay sa pamilya. May dakilang papel ang nanay sa tahanan, pero meron ding dakilang papel ang tatay sa tahanan. Pero kailangan nating ipaliwanag ito, attorney, at napakagandang ang mga batas natin, may pagkilala rin doon sa role na yan ng ating mga tatay sa tahanan. Mayroong kasing duty, meron ding obligation, at meron ding accountability, pananagutan sa pamilya. Kaya attorney, ayan, ang ama ang haligi ng tahanan. Oo, lagi yung sinasabi. At ang ama daw ang haligi ng tahanan, At tama-tama kasi nung makailang linggo lamang ay nakaranas ng matinding pagyanig, ng earthquake at talaga nakakalungkot dahil napakadaming mga haligi ang bumagsak at makikita natin kapag ang haligi ay bumagsak, talagang napaka laking pinsala. o perwisyo, pinsala, And isipin na lamang natin na sinasabi ng ating kultura ng Pilipino na ang ama ang haligi ng tahanan. Isipin natin kapag ang haligi po ng mga tahanan natin ay bagsak at wala pong matibay na pundasyon, ay ang buong tahanan po ay guguho talaga. Tama, So, yes. dahil ang tunay po na leadership ng isang ama ay hindi ho patungkol sa pagiging isang diktador. Kaya ibig sabihin na siya na lang ang nasusunod at hindi nakikinig sa kahit anong payo. Pero fatherhood is really about accountability, Ang pananagutan, sino ho ba ang may responsibilidad, patungkol ho sa protection na binibigay po ng mga tatay, tayo pong mga tatay. Yes. And ito po maganda yung provision. Po? Yung provision, ibig sabihin, sabi nga po ang pro, ibig sabihin ito po yung dalawang word, Pag sinabi, ano daw ang keyword ng provision, 'di ba? Ito po yung vision, hindi ho siya provide, Pero pag sinabi provision, yung pro pala, ibig sabihin ito yung nagbibigay o yung sang-ayon, 'di ba? Ibig sabihin pro and cons, Ibig sabihin ito yung pabor. Ang provision pala, ang tatay ang provider, ibig sabihin siya ang nagbibigay ng pangitain, ng direksyon, Ang ganda, And pati yung moral guidance, Sa mga tatay, hindi naman sapat na tayo ay nagbibigay lang ng probisyong pinansyal, pero dapat tayo din pala ang mga moral leaders ng ating pamilya. Yes. Sama rin dyan, syempre, ito, yung disiplina, lalo na mga tatay, minsan lalo na kung ang anak ay babae, 'di ba? Minsan wag mo na disiplinahin, okay na 'yon. Pero iba pa rin talaga, Syempre si nanay laging nariyan, laging nangangaral at pinapangaralan ng mga bata. Subalit kapag ang tatay ang siyang talagang nangunguna sa pag-impose talaga mismo ng struktura at ng disiplina sa bahay,
ay iba talaga ang dating Mm-mm. sa mga anak sa atin, ano? 'Di ba? Yes. Ernie True. Chona, no? True. Siguro kapag si tatay na ang nagsalita, Ay, oo. medyo iba Oo. na, no? Oo. Talagang makikinig ka. Kailangan mo makinig, no? And syempre, ang pagiging isang tatay ay dapat nagiging isang ehemplo, no? Yan. Ikaw ay mabuting ehemplo sa iyong mga anak, no? At Mhm. kung paano mo tratuhin ang iyong may bahay, paano mo ikaw magkaroon ng dedikasyon sa ating Panginoon dahil ikaw din naman ang meron, tayo din naman, no? Hindi Mm-mm. pala, tayo Yes. din naman ang merong tinatawag na panawagan for spiritual leadership, no? Yes. Sa ating mga asawa at sa ating mga anak, no? Parang ano ba? Parang ikaw ang pastor ng iyong pamilya, Yan, no? exactly. So, Yes. ang katanungan niya siguro natin, paano nating kikilalanin Mhm. ang mahalagang papel ng ama sa tahanan ayon sa ating konstitusyon, no? Gayon din Mhm. sa ating batas, no? Nandiyan na family code at merong mga ibang mga panukalang batas na Oo. isinusulang ngayon, no? Na sinusubukang tanggalin ang leadership ng Oo, tatay. At ano yes. bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa usapin ng role at kahalagahan ng tatay, no? So yan, mas makikita pa Oo. natin sa ating diskusyon ngayon. At marami tayong i-unpack ngayon, attorney, no, mula sa ating mga batas. Pero umpisa natin sa konstitusyon natin, ano? Mm. At napakahalaga kasi ang Article 2, Section 12, madalas na to na naririnig sa atin, ano? Pero bigyan pa rin natin ng pansin ngayon. Kasi ang sabi, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ganda, di ba? Protect and strengthen, ha? Ang family, yan po ay mandato ng Estado, no? As a basic, kasi ang pamilya ay basic autonomous social institution. Gayon din, ang Estado raw shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the conception. Hindi ka namimili. Parehong protection sa kanilang dalawa. At take note, from the time of conception. At ang natural and primary right and duty of the parents, so natural, primary, right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and development of moral character. Alam mo, ito hindi po ito basta nakalagay lang sa konstitusyon, no? Ito ay kailangan sundin. Kailangan po talaga itong ipamuhay, ano ho, and shall receive the support of government. So ang pamilya po, alalahanin natin, muli nating bigyan ng pansin, hindi creation ng Estado. Hindi po ang batas ng tao ang lumikha at nag-establish ng pamilya. Galing po ito sa Panginoon. Amen. Kaya ang disenyo, ang plano, ang layunin ay sa lumikha. Ito po ay kinikilala lamang at pinoproteksyonan at dapat proteksyonan ng Estado. Ngayon, ang pagpapalaki po naman sa mga bata, napansin natin doon sa binasa natin, attorney, no? Yung pagpapalaki sa bata, paghubog sa mga anak, yan po ay natural. Natural. Ano po, talagang God-given yan. And primary right and duty of parents, hindi ng Estado. Tama. Oo, paulit-ulit po kami riyan dahil napakahalaga niyan at meron pong mga attempt, merong mga sumusubok na pahinain ang role ng parents over their children, kaya tayo po ay mag-iingat riyan. So kasama dito ang tatay at napakahalaga niyan. Kung ang gobyerno ay ating support system, hindi po siya ang replacement ng parents. 'Di ba? In fact, meron tayong pagkakasunod-sunod sa family code ng mag-exercise ng parental authority. So pagkatapos ng parents, maaaring yung grandparents. Wala sa listahan ang Estado. Hindi sila kasama. Kaya kung primary ang parents, hindi rin pwedeng maging absent ang tatay. The same way, hindi rin pwedeng absent ang nanay. Kaya joint parental authority yan. So, tingnan naman natin ang isa pang artikulo dito sa ating konstitusyon, Article 15, Section 1. Favorite natin ito, attorney, di ba? The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. So, ang pundasyon po ng ating bansa ay ang pamilyang Pilipino, ang pamilya natin.
Kaya kailangan yun ang palakasin, patatagin, talaga pong establish natin, proteksyonan, para po naman yung bansa natin tumatag din. Ano ho, at hindi humina, ano ho, dahil ang pundasyon, pamilya. Kaya it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Yan ang role ng Estado. Kung ang pamilya ang pundasyon ng bansa, mahalaga po, alalahanin natin, no, pag sa pamilya, nanay at tatay yan. Yung asawang babae at asawang lalaki ano sa pamilya, mahalaga po ang tatay sa nation building. Yes. Yeah. Napaka. Talagang malakas ang yes ng ating party. Tama naman po dahil hindi po naman kompleto ang pamilya kung wala ang tatay. Ang mabuting ama ay tumutulong pong bumuo ng matatag na pamilya. Ang matatag na pamilya ay tumutulong naman bumuo ng matatag na bayan. Kaya po, ang isa pang bigyan natin ng pansin, attorney, at pasadahan natin ito, no? Ano ba ang mga sinasabi naman ng family code patungkol sa parental authority? Well, napakadami pero pipiliin natin yung ilang mahahalaga, ano? Yes. Ang sinabi kasi sa ating family code, lalo na sa Article 210 ay patungkol sa parental authority. No, sinabi parental authority and responsibility may not be renounced or transferred except in cases authorized by law. No, ang ibig sabihin na to, hindi mo pwedeng palang takasan ang Yes. pagiging ama. Ang tungkulin mo na pagiging ama at napakahalaga na to, no? Kasi minsan Yes. iniisip na mag-aanak tapos hindi ka naman magiging tatay. Diba? And kadalasan sabi nga ang mga bata na nagiging sanhi ng sakit ng ulo, ng lipunan, ay nagsisimula talaga kadalasan sa kawalan ng tatay. Yeah. No? Yeah. At ang pagiging tatay ay hindi siya optional, no? Pwede kang maging isang tatay ng biological father, pero ang pagiging ama, 'di ba? Yan. Ay talagang ito ay hindi mo pinipili lamang pero ito'y minamandato ng batas, no? Kaya ang parental authority ay hindi lang siya karapatan. Na Yes. ako ay tatay, ako ang may karapatan dito. Pero ito pala ay pananagutan, no? Mismo ang ating society nire-recognize ang kahalagahan na merong isang ama na nangangalaga sa mga anak, no? Yan. Ngayon, Yes. meron din sa Article 211 ano sa Family Code. Ito naman yung joint parental authority at syempre yung role din ng father pinapakita dito. Ang sinabi, no? The father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Ibig sabihin, Yes. ang tatay at ng nanay, pareho silang merong joint na authority sa pagpapalaki ng anak. Hindi lang si nanay, ha? Yes. Kadalasan kasi hayaan na ni tatay, pala si nanay. Basta nagbigay tayo ng provision, ay maling-mali po yan. No? At in fact, ang sinabi doon, pagpapatuloy ng provision Article 211, that in case of disagreement, naku, madalas yata yan, ano? May mga ganyan talaga na kung hindi nagkakaintindihan, no, sino ba ang masusunod? Ito in case of disagreement, the father's decision shall prevail. Wow. Unless there is a judicial order to the contrary. Ibig sabihin, kung sakaling hindi malaman, magkaiba talaga ang desisyon ni nanay at ni tatay, ang sabi ng batas mismo natin, ang desisyon ng tatay ang siyang dapat masunod. Maliban na lamang kung merong pinag-uutos ang korte, no, na hindi dapat yun ang masunod. Ibig sabihin, nagkaroon ng hearing at nakita ng korte na sandali, parang hindi talaga makakabuti at ito'y makakasama mismo sa mga bata. Ano? Oo. Pero children shall always observe respect and reverence towards their parents and Yes. are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Paano ito na Tama. tinuturo ng banal na kasulatan, no? Tayo sumunod sa ating mga magulang, lalo na kung tayo ay nasa ilalim pa ng
kanilang poder, no? Yung Yes. parental authority. So, ang joint authority ay sa ama at ina, no? Hindi lang Mm-mm. si ina, no? Mm-mm. At hindi sinasabi ng batas na walang boses ang nanay. Hindi ho yun ang sinasabi, no? Pero kapag meron pong disagreement, Mm-mm. ang tie-breaking role ay ang ama. Di Yes. ba? Ang ama Yes. po at ang ganda ng itong batas na to ay Mm-mm. ayon na rin sa kaugalian Mm-mm. ng Pilipino. Kaya hindi rin pala pwede si tatay hindi nagdidesisyon. Oo. Hindi, tsaka Ah, attorney kasi talagang, di ba, let's face it, may pinanggalingan din naman kasing pag-aaral, ano, kung bakit yan Tama. ay ang nailagay sa ating family code, ano, kasi ang mga kababaihan, syempre may mga pagkakataon, syempre lalo na kung mga serious yung mga sitwasyon na kinakaharap, tendency talaga emotional. At pag Tama. masyadong emotional, ang tendency hindi ka makapag-isip. Meron tong ano ha, may basis to sa Mm. psychology ha. Pag ang sinasabi niya amygdala mo raw ay talagang heightened, ano, puro emotion 'yan. Hindi makakapag-isip ng mabuti. Ang prefrontal cortex mo, yung rational, 'di ba, kung saan Mm. nag-iisip ng rational na logical, natatabunan siya. Kaya, ang ganda rin ng disenyo talaga ni Lord eh, hindi ba? Mm. Kaya sa mga ganong pagkakataon, kaya binibigyan ng pagpapahalaga ang desisyon ng tatay. Kasi nga, Mm. hindi natin sinasabi wala emosyon yung tatay. Pero, di ba, mas heightened kasi ang emotion ng Mm. nanay eh. No? Being a Mm. woman, ganun talaga, no? Kaya Mm. mas mainam na pagka merong mga very serious situation, ay at nangangailangan agad ng kagyat na desisyon, it's the father's decision that Mm. shall prevail. At yan ang nakalagay nga sa batas natin. Napakaganda nung paliwanag mo, attorney, no? At buti ikaw na rin ang nagsabi at hindi sa akin galing kasi baka sabihin ng mga tayo. Pero totoo po yan, ano, there's a biological and scientific basis. Hindi Mm-mm. lamang dahil ito ay simpleng kaugalian lamang. Ngayon, Yes. tingnan naman natin yung Article 220, no? Ito yung duties ng mga magulang. Ano ba ang Mm. duties ng mga magulang? Kasama na rin ang tungkulin ng isang tatay. Ayon sa batas, no? Yes. Sinabi Yes. dito, una is to keep them in their company, to support, educate, and instruct them by right precept and good example, and to Oh, provide for yan. their upbringing in keeping with their means, no? Yes. Pangalawa, no, to give them love and affection. Yan, no? Mm. Advice and counsel, companionship and understanding. Number three, to provide them with moral and spiritual guidance. Oh, nasa batas Diba? yan, ha? Oo, nasa batas to, no? Sa Yung batas moral and yan. spiritual guidance, inculcate in them honesty, Yes. integrity, self-discipline, Mm. self-reliance, industry, and thrift. Stimulate their interest in civic affairs. Nako. Mm. And inspire in them compliance with duties of citizenship. That's number four. To enhance, protect, preserve, and maintain their physical and mental health at Mm. all times. Ang ganda, Oh, no? di ba? And number five, to furnish them with good and wholesome education materials, supervise their activities, Mhm. recreation, and association with others. Oh, Protect them ayan. from bad company and Yes, role prevent natin them, yan. oo, Oh. and prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. Oh, Okay. Number maliwanag. six Mm. is to represent them in all matters affecting their interest. And number seven, to demand from them respect and obedience. Ba, no? Mm. To demand, no? Sinabi, no? Mm. And number eight, to impose discipline on them as may be required under the circumstances. Disiplina, no? And Mhm. number nine, to perform such other duties imposed by law upon parents and guardians, no? So ito pala yun, ito Mm. ang pinakamalakas na description ng batas patungkol sa pagiging isang magulang, 'di ba? Ang ganda, no, ng ating Oo. batas, no? At ito ay ina-apply mismo sa mga tatay dahil Mm. ini-expect ng batas na ang mga tatay ay kinakailangan maging tayong mga tatay ay dapat present,
Yan. supportive, Mhm. loving, morally guiding, Mm. spiritually guiding, protective, disciplined, and of course, a good examples. Kaya ang ama ay hindi lang pala siya talagang provider financially, no? Yes. Yes. Pero siya isang teacher, protector, guide, and actually, tayo ang parang pastor Mm. ng ating mga pamilya. Tama. At napakaganda binigyan daan natin yung enumeration na yan. Imagine, nasa batas pala yan, hindi ba? Oo. Yung mga pag-exercise ng parental authority na yan at in-enumerate pang isa-isa kung ano ibig sabihin noon. Ngayon, eto ngayon, attorney, no, at nais ating ipagbigay alam sa ating mga kaagapay na meron po kasing panukalang batas sa mababang kapulungan, ang House Bill 7018. Basahin lang natin yung title, no, kasi pag binasa mo yung title, parang tila ang ganda niya, no. An act ensuring the fundamental equality of men and women under the laws on marriage and family relation. Actually, pag tiningnan mo ang family code as it is now, no, noong yan ay na-ratify noong 1987 at naging epektibo na yan mula noon, talagang ipinantay na ang karapatan ng husband and wife, ng mother and father. Kaya nga may joint parental authority, may joint administration of property, even in household administration, jointly na rin yan, kaya hindi mo na sasabing ito gawain pambahay sa mga kababaihan lang yan, sa nanay lang yan. Hindi na po gano'n kasi jointly na, so pantay na, Ano kaya ito, attorney, na nais pang ipanukala, at nais pa specifically amending ang Articles 40, 96, 124, 211, 225 nitong Family Code. So, parang pag tinignan natin, maganda yung title, papantay ang katayuan ng men and women sa pamilya, sa marriage. Dapat daw po ay may pagkakapantay-pantay sa hindi lang sa kasal kundi sa marriage relation. Pero tingnan po natin, kasi ang napansin natin, attorney, tinatanggal na yung provision, binigyan diin mo kanina. Yung father's or husband's decision will prevail in cases of disagreement. Yun ang gusto nilang tanggalin. Yun ang proposed change ditong House Bill 718 dito sa Article 211 na binigyan mo ng pansin kanina. So lalabas na ganito na, The father and mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. Itong amendment nila na pinopropose. In case of disagreement, parents shall make earnest efforts to settle their differences, taking into consideration the best interests of the child, provided that they should they fail to enter into a compromise, either parent shall have recourse to the court for proper remedy. So, tingnan natin, para, maganda naman yun, di ba? Parang there's nothing wrong naman doon. Pero tingnan po natin ang implikasyon noon, Children shall always observe, respect, and reverence towards their parents and are obliged to obey them as long as the children are under parental authority. Binasa mo yan kanina, attorney. So ngayon, nais ngang tanggalin ang father's decision shall prevail. So, mapansin natin na, may earnest efforts naman to settle na dinagdag. May best interest of the child namang nakalagay doon. At pupunta pa rin sa court kung hindi magkasundo yung mag-asawa. Parang ang patas, Parang patas naman siya, Pero ang concern natin, pinahina ba natin ang role ng father in the family? Pinahina rin ba natin yung kanyang decision-making and leadership role sa family? Hindi kaya magkaroon at hikayatin natin ang mas maraming family disagreements na dalhin pa sa court para ang korte ang mag-ayos. Dahil dito, hindi ba? So meron din na panukalang batas sa Senado at maging sa House of Representatives. So noong 18 Congress, may Senate Bill 1287, itong nakaraang 28 sa Congress, meron Senate Bill 28. So mas gusto nang paigtingin yung parang pagtatanggal ng male preference, pagbubura, ng preference ng male ng mga kalalakihan or father preference provision in the family code. Ang magiging direksyon ng mga panukalang batas na ito ay tanggalin na
ang karapatan ng tatay, ng husband, doon sa pagde-decide, para sa kanyang pamilya. So can we promote equality, attorney, without erasing, no? Okay, may equality, may equal naman ngayon ng footing, no, ng husband and wife, father and mother sa pamilya. Pero parang tila dito sa panukalang batas na ito, i-erase, tatanggalin ang distinct leadership and accountability of fathers. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa issue ng role ng father in the family? Yan. At mahirap yan, kasi hindi lang natin sinasalungat yung batas o nakaugalian, pero Oo. mismo ang salita ng Diyos. Yes. Kasi sinabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 8, no, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, no, yung our Lord's Prayer, ay nagpakilala ang ating Diyos bilang Ama. Yes. Sabi nun, pray like this, no? Our Father in heaven, hallowed be thy name. So ibig sabihin, napakahalaga na makita natin na ang Diyos mismo ay nagpapakita na kanyang role ay parang role ng isang tatay. Ibig sabihin, meron talagang role ang tatay. The Yes. Bible gives actual importance to fatherhood, no? Na ang ating Diyos mismo ay nagpakilala na bilang Ama. No, so ang mga ama natin dito sa lupa, tayong mga earthly fathers, ay kinakailangan pala mag-reflect ng care, ng pag-provide, protection, discipline, and compassion, at syempre yung pagiging tapat sa ating panawagan. Yes. And sinabi rin ng Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 ang patungkol naman sa obligasyon at panawagan ng mga tatay na magturo sa kanilang mga anak, sa ating mga anak. Sinabi dito, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. So ang fathers pala must not be silent in the moral and spiritual formation ng mga bata. Hindi pala natin dapat pinauubaya sa mga nanay, dahil ang ating mga tahanan ang kauna-unahang mga classroom, at tayo po ang teachers. No? Ang parents po, lalo na po ang mga tatay, ay teacher din, guro. Yes. No, ang tagapagturo po, at wag ho nating ibinibigay sa mga institution ang pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? Gayon din po, kinakailangan din ang tatay ang nagdidisiplina without actually provoking, yung ginagalit mo lang. Hindi objective natin na galitin ang ating mga anak o inisin. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang sinasabi na yes, ang fatherly leadership kasama ang disiplina, pero hindi pwede yung abusive. No? Hindi pwede yung dinidisiplina mo to the point na nagre-rebelde na sa'yo dahil unreasonable lang yung mga terms, at ikaw ay abusado kasi ibig sabihin hindi mo ginagawa yung iyong sinasabi. Pero dapat pala tayong mga ama, we should continue to lead with firmness and with much love, sa ating mga asawa, katulad ng ating Diyos sa kanya pong iglesia, sa kanyang katawan, at gayon din sa ating pong mga anak. And sinabi rin po ng banal na kasulatan that fathers must not discourage their children. Colossians chapter 3 verse 21. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Sinabi, do not provoke your children, mga fathers, because baka sila ma-discourage. Ano ba yung ibig sabihin ng discourage? Yung nawalan ng courage. Nawala yung lakas ng loob, pinanghinaan ng loob dahil sa labis ng pangingriticize, pang-aaway,
minsan Magsasalita ng hindi ah, maganda, hindi attorney. maganda, no? Pagmamaliit, no? Oo, And may epekto talaga siya. meron talaga at sinabi ng banal na kasalita, no? Kaya dapat pala maingat tayo mga tatay sa ating At salita mga nanay din. at mga Ang nanay mga at nanay ng din. mga tatay sa ating mga nanay sa mga asawa. Mm, Minsan naririnig din ng ating mga anak. So, pala yes. maingat tayo. At dahil ang tatay, maari pala nating masugatan ng malalim Mm, mm. o kaya naman mawalan ng lakas ang bata dahil sa atin, no? Dahil biblical Yes. fatherhood requires what? Tenderness, Mhm. gentleness, wisdom, and self-control. At Yes. sinabi rin na ang tatay ay provider. Yan malinaw no sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives, especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Parang hindi ka Ayan. pala, sinasabi mo Christian ka, pero hindi ka naman talaga nagsusumikap para mag-provide sa needs ng iyong pamilya, ay mas masahol pa pala tayo sa parang hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya nga Mm. attorney, ano ba ang Yan. mga pwede nating makitang takeaway Oo. natin sa napaka-exhaustive talaga na usapan natin ngayon? Ganda nito, ano, attorney, kaya't gusto po nating linawin ang heart of our discussion. Ang pagbibigyan po ng importansya at pagde-defend natin sa role ng fathers in the family, hindi naman po nangangahulugan na dinidiminish, binabawasan na natin ang importansya ng mothers. Hindi naman Mm. po ganoon. May kanya-kanya pong disenyo ang Diyos sa pagkalikha sa atin at tayo ay buuin ng Panginoon bilang isang pamilya, may tatay at nanay, kanya-kanyang role, kanya-kanya pong responsibilities and duties and accountability before God. Ang mga nanay meron pong deep and noble and irreplaceable role in the home. Totoo naman po yun. Mm. Meron pong tayong napaka-special, unique na place sa ating pamilya sa paghubog sa ating mga anak. Subalit, ang mga tatay po dapat kilalanin natin na meron ding distinct, special, important, at talagang napakabigat din na role na dapat Mhm. pong i-protect. Kailangan i-strengthen ng mga batas natin, hindi po pahinain at Mhm. lalong hindi dapat burahin. Kasi ang disenyo ng Diyos ay merong pagkakapantay na no, sa nanay at tatay, pero may kaibahan sa maaring ma-provide nila sa kanilang mga anak at parehong mahalaga. Kaya po ang role ng tatay at ng nanay magkaiba man pero magkatuwang sila no, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. So, nais din po natin bigyan ng pansin na ang solution po sa broken families hindi po yung lalo pa nating pahinain ang Mm. position, ang role ng mga tatay. Dapat to palakasin natin para Mhm. matulungan natin ang nanay at tatay kung may disagreements ay talagang magkasundo, magkaroon ng pagkilala na sila po ay hindi lamang nagdesisyon na magsama kundi ang Panginoon ang nagtakda na sila ay maging buo bilang isang pamilya. Mm. Ang solution po ay to have better fathers. No, natulungan natin yung mga tatay natin na mas lalo pang maging tunay na tatay na magagampanan yung kanyang tungkulin. Fathers who fear God, fathers who love their wives, Mhm. fathers who are present for their children. Mahalaga po ang presensya. Sabi nga, attorney, no, ano ba yung quality time? Ang quality time is spelled as Time. Time pa din. Oo. So, fathers who lead by service, Mhm. naglilingkod, talagang, alam mo, attorney, laging ganun, no? Susubo na lang ng tatay, bibigay pa sa anak, And Mhm. praise God, we have experienced that. And let us teach our fathers, the same. Fathers who protect, provide, teach, discipline, and even sacrifice for the family. Mhm. Kaya nga po, tandaan ho natin, kapag tumayo ang ama sa kanyang tungkulin, ay lumalakas po ang tahanan. Kapag Yes. lumakas po ang tahanan, lumalakas din po ang bayan. Kaya nga po sa Tama. bawat ama,
nakatulad ko, ano? Yes. Syempre, Happy Father's Day din kay Happy Kuya Father's Mans, Day. Oh, no? Kay yes. Kuya Thank Mans. you. And to your At, dad, of at course, sa si Bishop akin pong ama Bush at na si mga Bishop kapatid. Bush, sa mga kapatid ko, ay wag ho tayo dapat mawawala. Wag ho tayo dapat manahimik. Huwag ho tayong umurong sa mga pagsubok, pero dapat tayo po ay tumindig at tumayo. Hindi ko para maghari o mang-abuso, kundi para magmahal, maglingkod, at tayo po ay managot sa ating pong Panginoon para po sa ating mga pamilya. So sa amin hong pagbabalik, wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona para ho sagutin ang inyong pong mga katanungang legal dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Tinig ng pag-asa sa bawat tahanan, sa bawat kwento, sa bawat salinlahi. May balita at aral, gabay sa ating buhay. Sa hirap at saya, ikaw ay naririyan. Kaagapay namin sa bawat hakbang. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo ating sinisigaw, kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS. Musika at dasal, hatid mula umaga. Sa pagsapit ng gabi, ikaw ang siyang liwanag. Kaagapay sa hirap, maging sa ginhawa. Pag-ibig ni Kristo, taglay ng bawat salita. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo, ating sinisigaw, kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po nagpapatuloy sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment na Payo de Asunto. Payo de Asunto, yes. Kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya bigyan daanan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po. Ano pong dapat gawin sa notary public na nag-notarize ng 3 falsified public documents with my fake signatures? Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory dahil sa kanya nabenta ang 3 titled properties ng mother ko. Salamat po. Ayan, attorney. So ito po ay paglilinaw natin sa role ng notary public.
Sila po ay naglilingkod bilang official, impartial witness to deter rather fraud para po maiwasan ang fraud, ang panloloko at i-verify po kailangan ang authenticity ng mga legal documents. Ano ho? Sila po ang magkukumpirma sa identity ng mga pumirma at sisiguruhin po nila na yung mga pumirma roon ay nag-sign freely and voluntarily. At i-verify din po ng notary public kung nauunawaan ng mga pumirma doon yung nilalaman ng dokumento. Attorney, mukhang hindi nangyari dito yon, ano? Kasi nga sabi niya, pinake po ang kanyang signature, ano? Pinake ang aking signature. Hindi niya tiniyak kung ako talaga yung signatory. Dahil po doon nabenta yung 3 titled properties. Mukhang hindi po nasunod ang role talaga ng notary public na ito. At dahil po riyan ay may depekto, ano, attorney, itong mga dokumentong ito at pwede talagang questionin. Ano, dahil nga lumalabas, hindi niya talaga signature, hindi siya humarap sa notary public, hindi niya napatunayan na iyon ay kanyang inexecute, ano, at talagang naunawaan niya ang nilalaman ng dokumentong iyon. May pagkukulang ang notary public na ito kung totoo yung kanyang nailahad sa atin, ano. Kaya maaari pong ipagpawalang bisa, no, tong anumang dokumento na ito kasi nga po sabi ninyo hindi yan talagang signature ninyo. Hindi nyo talaga naisin na ibenta yung property na yan, ano ho. At naku, mukhang meron ding criminal liability, attorney, kasi falsification of public documents ito, hindi ba? Kaya maging maingat pa tayo rito, no. Kinakailangan na kung meron kayong mga ganitong dokumento, lalo ng bilihan, ano, deed of sale, etc., kinakailangan maharap po kayo mismo sa notaryo publiko at kayo ay pipirma sa kanyang harapan, papatunayan yung kayo yon at naunawaan ang nilalaman po ng dokumentong inyong pinipirmahan at isinusumite sa kanya para po kanyang tatakan, ano, ng kanyang seal, magpapatunay na totoo po yung dokumentong yon at kayo talaga ang mga partido na sumasang-ayon doon sa dokumentong iyon, ayon na rin sa inyong pagkakalagda, ano, sa nasabing dokumento. Okay. Ayan, so tingnan natin, ano, attorney naman, yung isa pa, meron pang katanungan na pinadala sa atin mula sa ating listener. Hello po. Meron po ba talagang rule na 10 PM lang pwedeng humingi ng tulong sa barangay for noise abatement? Marami po kasing umaabuso nito na palibhasa maaga pa until 10 PM sobrang lakas magpatugtog ng videoke. At pag tumawag ka sa barangay, wala daw silang magagawa dahil wala pang 10 PM. Napaka-frustrating talaga ng bansang to na para bang ikaw ang yung may mali pag naghanap ka ng peace and order. Salamat po. Ayan, attorney, so common yan. Common, no? Sa mga gustong malaman kung ano ba. So, ang sagot po dun sa inyong katanungan, hindi ho tama ang blanket answer na wala hong magagawa. Kasi hindi pa alas 10 ng gabi. Ang mas tama pong rule ay maraming LGU at barangay ordinances na nagbabawal ng videoke o malakas na tugtog after 10 PM. Pero hindi po ibig sabihin na to na legal na ang sobrang lakas. Oo. Bago mag-alas 10, no? Dahil yung 10 PM ay karaniwang cut-off po, no? Na ibig sabihin dapat kahit mahina ay dapat mas silent na po at hindi na ho dapat makakapangbulahaw. Pero sa ating pong civil code, meron pong tinatawag na nuisance, no? Ang Article 682 ay sinasabi ang anumang building, anumang lupa na subject sa easement ay by prohibiting nuisance through noise and similar causes, no? Ito po ay sinasabi katulad ng mga nakakabulahaw, nakaka-istorbo at offensive na mga panggugulo at ingay, no? Sa atin pong paligid. Katulad na rin ng sinabi ng DILG, inerge ng DILG mismo ang mga LGUs na dapat ang excessive noise at lalo ng mga video kay operations beyond 10 PM dapat tigil na. Pero hindi ho ibig sabihin na
wala hong pinagbabawal na pwedeng ang sobra at labis-labis na ingay bago mag-alas 10. Kaya ang practical po ninyong gawin ay humingi ho siguro kayo ng kopya ng ordinansa mula sa barangay or dun nyo sa inyo pong city, no? Oo, At yes. tingnan po ninyo ano ho bang sinasabi. May provision po bang nagsasabi na hindi sila dapat umaksyon bago mag-alas 10? At at least magagamit nyo rin po. At magpa-blatter na rin po kayo, report, no, kahit po bago mag-alas 10 ng gabi. I-request po ninyo na hindi agad hulihin, kundi paalalahanan man lang inyong kapitbahay. And syempre, Yes. i-dokumento po ninyo yung disturbance, videohan po. At pag ito po hindi ho inaksyonan ng barangay, pwede nyo po itong itaas sa Barangay Concerns, Barangay Bureau, or even sa police desk. Ano po, para kayo po'y matulungan. So may karapatan po kayong humingi ng peace and order kahit pa po bago pa mag-alas 10 ng Yes. gabi. Yan po ang naging talakayan natin. Pwede po niyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay. Pwede niyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong pong mga katanungan na naipadala na, ay abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado kung saan amin pong susubikaping sagutin po ang mga ito. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayo magpadala po ng inyong katanungan sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit at nagpapasalamat because you are the good Father. Ikaw ang Diyos na ang aming Ama sa langit. Lord, kami pong mga tatay dito, Panginoon, sa lupa ay maaring marami ho kaming shortcomings, Lord. Mga kahinaan, o Diyos, minsan ay napanghihinaan din ang mga tatay. Subalit, Lord, salamat na ikaw ang tunay na Ama na hindi nagmamaliw, hindi nagkakamali, at laging naririyan. You are always present. You're always good, Lord, and you love us with an unfailing love. You are always potent and strong, Lord. Kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay, lalo na, Lord God, ang arugain ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, kalingain mo, Lord, yung mga tao na may mga problemang legal, financial, relational, Lord God, at gayon din sa aming bayan, O Diyos. Ikaw din po ang siyang kumalinga sa aming bayan. At Lord, ang pagharian mo, O Diyos, ang aming pong mga puso at isipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. At sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras sa ating pilan. Kaya't, lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.